Welcome po ulit sa channel ko. Medyo matagal po ako hirap mag-online kasi medyo busy sa ngayon po ako sa tools sa ano po ba ang maganda talaga finance natin sa so pag-usapan natin advantage at disadvantage. Subaybayan niyo po ang video ito. Ano po bang maganda? List of finance. Ah, situational po kasi. Ah, kung yung lifestyle nyo is gusto nyo every 3 or 5 years, bago yung sasakyan nyo. Gusto nyo, meron kayong bagong technology sa sasakyan nyo. So, mas maganda po mag-list kayo para updated kayo lagi sa mga bagong technology ng mga sasakyan. Kung may negosyo kayo, magandang mag-list kasi yung nakausap ko na kababayan natin, meron siyang negosyo. Parang nabanggit niya sa akin hanggang 80% ng binabayaran niya. So, kung 1,000 naman yung binabayaran niya, yung 700, nara-write off niya. So, 300 na lang yung bali ng monthly niya binabayaran. So, may advantage din po minsan kung mag-list kayo. Kung okay lang sa inyo na limitado yung tatakbuhin yung kilometro a year, hindi naman kayo kumakain ng more than sa agreed na kilometers a year. Meron po kasi yung pinakamababa is 16,000 kilometer a year. So, para medyo mababa yung bayaran nyo. To hanggang maximum na 24,000 kilometer a year. Or kung magdadagdag pa kayo, is medyo magdadagdag kayo ng payment. Kino-compute po kasi yan sa ano payments kung ilang years, ilang kilometer ang tatakbuhin nyo a year, nagbabago po ang binabayaran bi-weekly o monthly payment niyo. Sa lease is by monthly na binabayaran niyo or monthly kung gusto niyo. Depende sa kilometer na na gusto nyo, na kung hanggang saan lang yung kilometro na tinatakbo nyo. Yun po yung limitasyon na meron ang lease. So, tapos yung ibang sitwasyon na wala kang choice kasi bago ka dito sa Canada, naka-working visa ka, tapos may nag-approve sa'yo ng lease only kasi sa finance, kung ipa-finance nyo kasi, kung naka 2 years working permit kayo, pwede lang nilang gawin maximum period is hanggang 39 months siguro or 36 months. Yung minsan na-approve 39 months eh. So magiging malaki naman yung payments nyo kung i-finance nyo kasi siyempre naniniguro din po sila paano kung umalis ka after yung work visa nyo, umalis kayo. So, seguridad din po ng mga bangko yan. So, kung mas mababa kasi kung magli-list kayo, mas mababa yung payments. So, usually na-advise or yun lang din ang mas maganda kasi yung minsan mababa yung payments. Yeah. So, yung affordable na para sa mga bagong dating. So marami akong natulungan ganyan na hanggang 39 months ata kasi naka-working visa pa lang sila. So pwede mo namang ano yan may option kayo na i-continue sa finance or at that time stable na kayo, malaki na yung sahod nyo, gusto niyo magpalit, soli nyo na lang after 36 months. Tapos i-finance nyo na kung gusto niyo talaga finance. I-finance nyo na yung dream car nyo na yun talaga yung gagamitin niya pang matagalan at hindi na kayo magpapalit. Pwede naman. Or pwede nyo i-continue kung gusto niyo rin yung nilis nyo yung sakyan
gusto niyo i-continue, refinance niyo na lang kung 2 years again or 3 years again. Kuminsan po kasi 30-70 or 60-40. Yung 40 yung mawawala after 5 years na nalis or after 3 years, 30%. So, ang ipa-finance nyo lang is 70% ng value ng sasakyan. Depende, ipapakita naman sa inyo ng dealership yan. So, yun po yung mga instances na maganda mag-lease. So, kung ipa-finance nyo naman, kung gusto nyo na nakapili na talaga yun ng sasakyan na yun yung gusto nyo na pakiramdam nyo at sa tingin nyo ayun yung gagamitin nyo na habang tumatakbo pa, maganda po mag-finance kasi after, let's say after 5 years bayad na, wala na kayong iniisip na babayaran monthly. Ang paghahanda nyo lang is yung maintenance. So, wag nyo po papabayaan na hindi mag-change oil every 6 months. Regardless of kilometer po siguro. Yun po ang advice nila kasi. Pero titingnan nyo rin yun lang is papacheck nyo rin sa mga kaibigan nyo. Kasi kuminsan, lalo na pag medyo luma na yung sakyan, before winter dapat change oil ka para ready yung sasakyan mo, madali mag-start, wala yung mga clag na residue ng sasakyan sa makina nyo. Mas maganda po mag-change oil bago mag-winter at bago parang every 6 months para tumagal ng husto yung makina ng sasakyan mo. Parang tayo rin yan, pag hindi tayo kumakain lagi, pag hindi natin minimaintain yung katawan natin, madali ding bibigay. So, ganun din po ang prinsipyo sa sasakyan. Yung mga oil, kailangan po napapalitan. Yung mga coolant, yung titingin nyo lagi. So, after 5 years siguro, yung battery kailangan nyo magpalit. Lalo na bago mag-winter para hindi yung negative 30 na dito po sa Canada, maabot ng negative 40 minsan. Lalo na dito sa Saskatchewan at sa ibang province din. So, kailangan po yung mga maintenance yung pag-finance yung sasakyan, pagbayad na. Yun naman po yung kailangan natin gawin. Kung kailangan yung mekanikong Pilipino, meron po akong kilala dito. Mabait naman. Pag sa dealership po kasi kayo mga repair, usually pang babayaran yan per hour. Minsan 175, depende sa dealership. Merong 140, depende sa klase ng dealership. So, pero it's always more than $100 per hour kung doon kayo magpaparepair. Tapos yung parts, siyempre, orderin din yan. Kikita din sila doon. So, ang advantage po pag may kakilala kayong mekaniko, tapos yung mekaniko nyo is accredited na din dun sa mga auto supply, minsan may discount sila. So, pwede nyo nang pakausapan na yan na pwede bang gamitin ko yung discount mo o bibili ako sa ganito. Usually, bibigay lang sa inyo yung account number niya, tapos sabihin yung pangalan sa ganitong shop. So, bibigyan na rin kayo ng discount ng auto supply, tapos dadalhin nyo lang sa kanya. Usually, sisingilin na lang niya kayo ng per hour na trabaho rin. Pero, ang normal na hour ng mekaniko po kasi dito is 40 to 60 pag nagtatrabaho sila sa dealership. So, yun na lang babayaran niya yung per hour niya na hindi ganong malaki. Siguro 50% less dun sa dealership. So, in a way, makatipid kayo. Ano pa po ba ang advantage ng finance? So, pwede niyong i-modify yung sasakyan nyo. Walang makikialam sa inyo. Hindi, pag sa list po kasi, limitado, hindi niyo pwedeng i-modify. Maliban na lang kung bibilhin niyo yung at the end of the lease, i-refinance niyo, babayaran niyo yung sasakyan. So, baliwala na yan kung modify nyo man o maraming kilometrahe man takbo nyo pag lease. Kung balak nyo bilhin talaga,
okay lang. Pag finance po kasi you can do anything on your car kasi lalo na pag bayad na. Modify nyo, i-lift nyo, lagyan yung spoiler or whatever. Pwede nyo nang gawin. Kasi sa inyo na yung sakyan, lalo na pag bayad na. Kung may hilig kayo mag-modify, pagandahin yung sakyan nyo, pwede nyo nang gawin. Yun ang advantages pag finance na kayo. So yun po yung mga way or mga instances na maganda mag-lease. Sa inyo po kung anong gusto nyo, mag-lease o mag-finance kayo. Yung sunod na video po natin na abangan nyo ay yung mga dapat yung hindi bilhin pag gusto nyo bumili ng sakyan sa dealership. So paano nyo may iwasan, ano talaga yung mga importante lang na kailangan nyo. Abangan nyo po yung video na gagawin ko. Siguro po in 2 days ilalabas ko. Salamat po. Sana po ay subaybayin nyo lagi ang aking channel. Ingat po kayo lalo na ngayong winter.